Magandang gabi, magandang umaga at hapon sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kamusta na kayo? Maraming mga ganap at meron pang mga inintay tayo na rally on both sides. Both sides. So, hinay-hinay lang para hindi ma-stress. Like, share, and subscribe na lang. Para inubo na ako. Excuse me. Nasipon ako. Kaya nahirap na. Tapos ano pa bukas? Street parade, no? Dadating si dito, si DIY, no? KKB. Ko-cover niya yung parade. Okay, ewan ko magkakita kami, magkakwentuhan ulit. No. So, thank you sa mga subscriber na bago. Maraming salamat. At sa mga loyal nating mga kaibigan, maraming salamat sa inyo sa pagpanood ninyo, pagtangkilik ninyo, pagtiyaga ninyo. Thank you, ginagawa nyong pangpatulog ang aking mga vlog. Excuse me. Okay, so ganun talaga. Anong bago ngayon? Ano bang araw ngayon? February 23. Uy, 23. Dalawang araw na lang. Rally na sa Cebu. At EDSA Revolution Rally. Okay. So, 1986. Diba, yun yung pinagsimulan, EDSA 1. 1986. Ano ngayon? 2024. 86, 14 plus 20. 14 plus 20. 24? 86? 14. 14 tsaka ilan yun? 20, 34 plus 4. Walang niya, 38 years na. Hala. 38 years? 38 years, Ang laki na ng dinaanan ng Pilipino, halos mag-4 na dekada, at ngayon, sa anibersaryo ng People Power ang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino ay nagsisigaw pa rin ng People Power 3. Mga bobo tayo, mga gunggong, Anong nangyari sa atin? 38 years ang pinaraan natin. 38 years, tapos ngayon People Power na. Nakakainis, Okay. So anong message ko ngayon? Kukuntian ko lang kasi ang haba na yung hinintay ninyo 38 years, Natin pala. Sama ako dyan. 38 years. Ito 1 year pa lang. 1 year pa lang. 1 year pa lang siya. Bakit? Bakit ba? So 1 year pa lang siya. So it's so sad na 38 years na nakaraan. And we still end up dun saan ba tayo? Top o bottom? Bottom ngayon, bottom. Kasi nung kay Duterte, nasa top tayo. Yung wheel, Wheel of Fortune ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng, wow, umakyat tayo ng ganoon. Nakala natin, nung sa top, iiwanan ng Tatay Digong na maraming Pilipino na clap-clap, masaya, kasi magaling Kahit saan nyo daanin, mga Pilipino. Magaling talaga. Kahit saan nyo daanin. Yung mga hindi boto kay Duterte, chill lang kayo. Kasi karamihan ng Pilipino, ang sinasabi, magaling si Duterte. Isa na ako ron, sinasabi ko, magaling si Duterte. Okay? Maraming ginawa si Pinoy nga, ilang taon siya, hindi niya natanggal yung bala na yan, yung talimbala na yan. Ilan yung umiyak yung mga OFW natin. Winalang niya sila sa airport. Mga bayani na yon, bayani ng natin, ng bansa natin. They kept the economy alive always,
afloat always because of the remittances. Alang niya, tapos ganyan no, itatrato yung ating mga OFW, mga halimaw kayo sa hinayaan lang. Tapos ngayon, inayos ni Duterte, boom, nasa itaas na. And then, akala natin, BBM will continue. Imbis na ma-maintain tayo sa itaas, pag ganun, bumagsak na naman tayo. And 38 years thereafter, people power na. Yun ang mga sigaw ng mga tao. Hindi ko sigaw yun. Kasi, ako, I will only go out sa kalsada. I will only go out, or probably, encourage people to go out. Lead people to go out. Even yung mga retired, yung mga ex-AFP, ex-PNP, mga uniform personnel, na by the way, kinaltasan yung kanilang pensyon ng 10 billion, para lang mapondohan yung ano na yan, yung PI na yan, napakawalang yan ninyo. Pero hindi bale, okay lang yan. I will arrive to that. Ang 38 years tayo, I will not go to the streets if you, Filipino people, still do not know what you are fighting for. What you are fighting for. Gusto niyo magkalsada, sinasabi ng marami, now na. Ito na. Marami ka madidinig Marami ka madidinig at nakakalomoran. Ako, naiinis nga ako, nasusuya ako So, kalsada, and then what? Palitan mo si BBM. Sige, madali yun. Madaling palitan ng BBM. Madali yun. Yun yung easy part. The hard part that I want you to think about is granting. Tinanggal ninyo si BBM. Granting. Successful ang tao. By the millions. Pinalitan si BBM. And then it's a BP Sara. No? By succession. Kasi yun yung sovereign will. Kuno. Diba? Yun yung gusto ng tao. Sovereign will. Do you think another 38 years it would have solved the problem? At least 10 years of a Sara presidency, considering the GMA formula. I'm just analyzing, thinking, candidly, sharing to you my thoughts. Baka kasi may masanding kayo. Na after 10 years, it would be a Filipino, nandito na naman tayo after 10 years. And then after Sara, you will elect again people, and then bagsak na naman tayo. It's a vicious cycle. Anong proof? Ayan, 38 years na tayo. After EDSA 1. Hindi nagtagal. 2001, after 86, tapos nun, 2001, 5 years. After 5 years, ayan na naman, EDSA 2. Tapos, muntik na, mag-EDSA 3, 2004. Pero Gloria Arroyo was able to maintain her presidency because she has the armed forces. Ganon din si BBM. He will be able to retain his presidency, his hold on power, if he has the AFP and PNP. At least that's what they are thinking sa Malacanang. So far, yun ang tingin nila. Pero mamatayan ka ng sundalo, ang bumibisita, BP, Vice President, yung Presidente, hindi bumibisita. Ewan ko sa inyo. Kayong mga advisor dyan sa Malacanang, ewan ko sa inyo. You advise the President. You advise BBM. Mr. BBM, you advise him, no? Kasi walang mangyayari dyan. Pero yun nga, TikTok, ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang. 4 na buwan na lang. June 30 na. 23. No. Malapit na. Matatapos din yan. 23.
Maya 24 na. Tapos nun, rally na. Okay, ngayon, Pilipino. Tayo na asang-asa. Yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya ayoko mag-vlog pa kasi pinapanood ko Kasi gusto kong i-test yung what I was thinking, kung tama o mali. Tama. Akala ng Pilipino, akala ng marami, ito na. I-snowball na yan. Tapos nun, baka yung sa 25, yun na, mag-i-snowball. It's not that important na really whether mag-snowball siya o hindi. Ang para sa akin, ang mahalaga, after that, what now? After that. So, kunyari, magpalit tayo ng government, and every time magpalit tayo ng government through people power kuno revolt o kaya an election, midterm o kaya presidential election, pinapalitan natin leaders. Kung napakinggan nyo yung past vlog ko about the puno, yung magsasaka, alam nyo yung problema, tabas lang tayo ng tabas ng puno. And after 38 years, ganun lang ang ginagawa natin. Tabas. After EDSA 1, pinilit lang palitan si FM Senior na natulungan pa ng mga puti. Kasi, good luck. FM, tanggal ka. Yun na. APM, tanggal. So ngayon, baka hindi mangyari yon kasi, bati-bati sila ng Amerikano. Bati-bati. Pinayagan yung EDCA. Hindi pa natin alam yung mga kwento na tungkol sa ginto. Hindi natin alam. Kung ano yung mahirap mag-speculate, no? I have my own sources, my own analysis about it, pero pointless na i-share sa inyo kasi baka sabihin na pa ako, rumor mongering. Basta ganun sila, bati sila. Ngayon, ang sinasabi, yung China, bati naman dito sa mga Duterte. Hindi. Ang mga Duterte, ganyan sa Pilipino. Nasa first hand sila na paninindigan towards the Filipino. Kaya sila mabango sa taong bayan. Yun lang yun. Kahit anong argument ng mga tao ni BBM, mga taga-Malacanang, lahat kayo, mga loyal kay BBM, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Malapit ng katapusan ninyo. Malapit na talaga ang katapusan ninyo. And now, yun ang kanta nyo the end is near. Doon na kayo pupunta. Kahit saan nyo daanin. Why? Number one, the President, BBM, is not capable of leading the country. That's why ang daming issues, ang daming problema. He allows corruption. Kung hindi siya corrupt, he allows corruption. He is perceived to be a drug sniffer, no? A drug addict. Na hanggang ngayon, March 31, BBM, March 31, deadline mo, TikTok. Drug. Drug test, Hanggang March 31 na lang. Pagka hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, panawagan. Lahat ng nakikinig ng mga BBM supporter, kayong mga troll, kayong mga vlogger, lahat kayo, pati mga military na supporter kay BBM, retired man o active, lahat kayo, PNP, lahat kayong mga secretary, all the president's men and women, lahat kayo, sabihan nyo si BBM. Ang sabi ni Pinoy Survivor, hanggang March 31, speaker lang ako speaker ng mga taong bayan. Sabi namin, hanggang March 31, binibigyan ka ng taong bayan, ng pagkakataon, ipakita mo sa taong bayan para masabi namin, makonclude namin, mali si Duterte. Si BBM walang kasalanan. Tapos yung issue ng droga. Anong pulbor video? Ayun nga nagpapadrug test na nga no? Dito ka pa nagkamot. Dito ka pa nagkakamot. Ito yung brown pakita ka. Pangit. Ayaw So, ang doon, hindi, hanggang March 31, if you don't do that, subject yourself to an honest to goodness, fair, unbiased na drug test using your hair, na doon mismo kukuhanin, kung saan yung lugar, make sure nandoon yung mga
Sige, bitayin niyo pa ako, nandun ako no? Challenge, sige, pupuntahan ko kayo. Iiwanan ko yung lungga ko na bundok. Iwanan ko kayo. Iwanan ko dito, and then pupunta ako dyan. Para ako mismo magsasabi, book yan. Ako mismo kukuha ng book mo. Wag yung sa ibaba, sa itaas lang, dito lang. tapos yun, malaman. Tapos, di ba? Tapos na. Pero pagka hanggang March, huwag kayong maingay. Hanggang March 31, wala. Ibig sabihin, durugista ka. Ganon kasimple. Pwede bang gawin yon? In demand yan ng taong bayan. Pwedeng gawin yun. Ang problema, kung ayaw mong gawin. Kung ayaw ninyong gawin, mabibisto na talagang gumaganyan yung ang presidente. Diba? Kaya, dun tayo. March 31. So, malapit na, March na. Ang problema mo kasi, nung hinamon ka ni former President Duterte, ito sa January 28 o 29. Assuming na nung sinabing bangag ka at hinahamon ka the next day ng drug test at laman yun ng social media at saka ng mainstream media, ang problema mo, kung 3 months yung hair follicles, January, February, 1 month, March, 2nd month, April. Kung hindi ka nag-take, kung talagang drug addict ka at sakaling hindi ka nag-take, March 31, lilitaw at lilitaw pa rin. Kaya, paano ngayon? Either dayain mo yung drug test or talagang magpa-submit ka sa hair follicle test at makita ng taong bayan na wala ka talagang kasalanan. Either way, from the time na hinamon ka, pangalawang buwan pa lang ngayon. Kaya yun yung iyong problema. Hindi ko problema. Yung problema mo, ikaw tumakbo ng presidente. Okay? So, good luck sa'yo. Good luck. Kasi kung hindi ka makikinig sa challenge na yan, kahit walang video na pulburon video, ay yari ka na. Ang paniwala ng lahat ng tao, kami, talagang naduwag ka. Hindi mo kaya panindigan. Kasi talagang totoo na drug addict ka. Yun. Iwanan ko na yan. Ang problema ngayon, si Pastor Kibuloy. Pero guys, ang ano ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, si Pastor Kibuloy, tama lang suportahan ninyo. Pero, isang yugto lang yon sa papalapit na June 30. No, wag niyo masyadong expectin na yan na. Maraming nag-message sa akin, may nag-text pa, no, tumawag pa nga At sinasabi, ito na sir, ayan na. Pati mga kapwa military, retired. May active ba? Baka malasin walang active. Huwag nyo nang kalkalin yung ko. Yung mga isa, huwag nyo nang kalkalin yung aking phone messages. Okay, so, excuse me, dahil naman book. So, hindi yan. Bakit? Yung sinasabi kasi ni Pastor, napakasimple lang yan. Para sa akin, paniwala ko, Senate, especially Senator Ontiveros, is making a mockery of the Senate mismo, no? Of themselves, sa mga imbestiga, walang natatapos, walang makukulong. Pero ito ngayon, biglang, pag hindi siya nagpakita, ikukulong siya, ikokontempt siya. Mind you, mga senator, yung ginagawa nyo, reminder lang, mga senators, yung ginagawa nyo is a step closer, ulitin ko, is a step closer na masara kayo. Isasara kayo ng taong bayan. Sa totoo lang. Hindi ako magsasara sa inyo, taong bayan.
sa galit ng taong bayan sa inyo. The moment na dumating yung pagkakataon na yon na ang taong bayang pikang-pika na sa inyo, na kahit walang leader na tumayo, lahat sila tumayo. Yun ang matakot kayo doon. Matakot kayo doon, ha? Yung isang Duterte ang tumayo, nakakatakot na. Pero Duterte lang yon, no? Isang Duterte lang yon. O kaya isang Vice President Sara Duterte. Matakot kayo doon. Tumayo ang armed forces, matakot kayo doon. Tumayo isang ex-general, ex-military, matakot kayo doon. Ayan si Pastor Kibuloy, siya na lang daw ang tatayo, pagka walang tatayo, matakot kayo doon. Pero tumindig lahat ng balahibo ninyo at super matakot kayo pagka lahat ng taong bayan ang tumayo laban sa inyo. Yun ang kinakatakot ko. Kasi walang pigil yun. Kahit armed forces, hindi kayang... Shh, Rio. Oh, baby. Kahit armed forces, hindi kayang pigilin ang milyon na taong bayan. 180,000 dispersed all over Luzon, Visayas, Mindanao. Armed forces, PNP, 200,000 plus, dispersed all over the country. Do you think they will be able to stop millions of Filipinos? Doon lang sa Maynila, ilan? Buong Luzon, 30 plus million kunyaring kalahati lang nun, 15 million ang mag-EDSA. Wala, tapos kayo. Sa galit ng tao, ginagawa ninyo. Sinong destabilizer? Sinabi na namin noon pa yan Congress and Senate ang destabilizer. Malacanang destabilizer. Kayo, wala kayong paki sa mga tao na galit na talaga. OFW, galit na. Kami, galit na kami. Kala nyo ba? Bakit? Masama ba? Sinasabi ba sa konstitusyon, masamang magalit ang taong bayan? Bakit? Masama ba sabihin ng galit na kami? Mga ina nyo, galit na kami. Galit na kami. Hindi kami sang-ayon sa ginagawa ninyo. Abuse of power. Na isang tao, kahit sino, pwedeng ako yun, iimbitahin ninyo. And then pagka hindi umattend, kasi iniisip niya, sisirain niyo siya, kagayang ginawa ninyo dun sa mga hindi umattend dyan sa inyo, sinira na nyo na sinira. O kung umattend, sisirain pa rin ninyo at pakukulong ninyo, meron kayong sisirain doon sa tao. Kaya mas maganda lumaban siya. So yun yung kwento. Yun ang ginagawa ninyo, abuse of power. Abuse of power. Because you're treating the person like a criminal already. When in fact, it is guaranteed by the Constitution that the person will be afforded his rights, his day in court. He will be given a fair trial and will be treated, assumed na innocent until proven guilty in a court of law. Ano ginagawa ninyo? Kung nagre-rape yung tao, kung swindler yung tao, magnanakaw, etc. Kasuhan ninyo, ipail niyo ebidensya sa korte. Anong ginagawa ninyo? Ginagamit niyo yung power na Senate? You're banking on the decision ng Supreme Court? Mamaya yung taong bayan magalit, pasara kayong lahat, ipapasara kayong lahat. Dami-dami kayo dahil sa kagaguhan ninyo, mga senator, no? Mga katanghan ninyo, Congress pati kayo. Papaimbestiga kayo? Ano nangyari doon sa PCSO? Ginagago nyo tao Ano nangyari dyan sa tsa-tsa na yan? Malaunan yung tsa-tsa na yan, sinasabi ko na sa inyo, ipasa nyo yan, sarado kayo. Sinasabi ko na, I am trying to be fair sa inyo, nag-a-analyze ako ng properly, Kung kayo bobo, at least ako sinasabi ko sa inyo, ang analysis ko dyan, masasara kayo, yung tindahan ninyo sarado, no? For inventory. Lahat kayo i-inventaryohin. Ang dami nyo pinag-uusapan pa yung Resolution 10, deadma kayo. Yung pera-pera ng taong bayan, hindi ninyo tinatalakay. Meron pa kayong Resolution 6 na sinasabi, o Resolution 7, yung Resolution 10 na 2011-2012, dated. Noon pa, hanggang ngayon, hindi nyo pinag-uusapan. Dineded man yung taong bayan. Galit na ang taong bayan, sinasabi ko sa inyo. Isasara kayo. Isasara kayo. Anong hindi pwedeng isara Senado? Sige.
Ano sasabihin nyo sa Armed Forces tsaka sa PNP na harangin yung mga tao? Hindi nyo maharang ang tao. If the people will declare their people power. 3. It's not just people power. 3. Mga bobo, hindi kayo nag-iisip. It's going to be a people's revolution 1. Honest to goodness, peaceful revolution, people's revolution. And they will take you by storm. Good luck sa inyo. Good luck. Sinasabi ko sa inyo kasi yun ang tingin ko eh. Yun yung analysis ko. Walang magagawa yung Armed Forces tsaka yung PNP. Gusto nyo, kung yung tao handang mamatay, magpaparatatatat kayo, ratatat. Kakampi yung iba sa kanila eh. Excuse me. Kakampi ibang military sa kanila. Kakampi yung ibang retired sa kanila. Maghati-hati tayo. Gusto nyo, civil war? Sige, bahala kayo. Yun ang gusto nyo mangyari. Because you want to hold on to power. You want to continue abusing the Filipino people. You want to continue stealing people's money. And that will not happen forever. Because the people are up to here. Sinasabi sa inyo, TikTok. 4 months to go. Less than 4 months to go. People will proclaim their independence by June 12 again. June 12. And from it, the people will tell you, ayaw na namin ng corruption. Ayaw na namin ng ganito. Armed Forces of the Philippines, PNP, all uniform personnel, all thinking Filipino citizens, all government employees. Ito lang EDSA 1 tayo ngayon. 38 years na ang nakaraan. Nandun pa rin tayo. Gusto pa rin mag-people power ng mga taong bayan. Di ba kayo nagsawa? Binigay ng Armed Forces sa civilian rule noon kay Cory Aquino. With the hopes na muntik na tayo magpataya noon. Buti, hindi tayo nagpataya noon. Both sides. Panahon yung kala Enrile, Gringo Nasan, Fidel Ramos as against Ber and all the generals loyal. Pando si Patol, General Patol. Loyal to Marcos. Hindi nag-away-away. Why? Because the junior officers were there. Kami yun. We held the troops. Hawak namin yung tropa. Ayaw namin makipagpatayan sa mga mista namin laban sa mga kapwa mista o kaya upper class, underclass. Ang mga nagdadala noon yung mga colonel, battalion commander, lieutenant colonel, mga class 70 sila, etc., 68, some 50s. So, yon mga general. Pero bali wala lahat yon pagka wala yung tropa. And up to now, a lot of guys have not learned. Ang pinakamahalaga sa mga kilos nato ay ang tropa. Pagka pinag-uusapan ay sandatahang lakas. No? Tropa. Kahit sabihin mong 4-star ka, 3-star, 2-star, 1-star, no? Wala yon. Wala yon. Quitis yon. Quitis. Wala. Support. Sorry. Pero yun. Sayang yung pagka-general mo kung wala kang tropa. Kaya alagaan ninyo ang inyong mga kapitan, ang inyong mga tinyente, ang inyong mga major, mga battalion commander, hindi mo nga kahit yung battalion commander kampi sa inyo, ay kung aanga-anga, kakampi sa inyo, pero yung tropa hindi niya hawak. Kasi merong ganon. Yung battalion commander, inaasahan, kung kailangan niya yung tropa, wala yung tropa niya. Nag-defect na, or nasa kabila na. So, kaya nga lagi ko sinasabi sa mga vlogs ko people in the Armed Forces, tsaka PNP, intact lang ang tao. Intact lang, para hindi magkahati-hati. Kasi pagka nagkahati-hati, sigurado civil war tayo. I would rather that you stand against, kayo Armed Forces, tsaka PNP, I would rather buo kayo at lumalabang kayo as a whole, as a unit, as a cohesive unit, even if you are in the wrong side. No? Wish ko lang yon.
Even if you're in the wrong side, at least buo kayo. Now, bonus na lang if you are in the right side. Marunong naman kayo mag-isip Pero never kayong magkawatak-watak. You talk to your commanders. Commanders, you talk to your men. You do not break the chain of command. No? Do not break the chain of command. Nandito ang presidente, commander-in-chief. May mas mataas nga lang sa kanya, taong bayan. Kasi yun ang naglagay sa kanya Kahit saan yung arithmetic daanin. Kahit saan yung daanin na mathematics o anong subject, calculus, geometry, algebra, o kaya humanities, history. Ang presidente, ang naglalagay, ang nagluluklok, taong bayan. Kaya ang superior is yung taong bayan, followed by the president. O kaya, taong bayan, constitution, government of the republic, doon mo palang madedefine yung presidente. Kaya, armed forces down the line, you should know ano yung takbo. Pagka meron kang ilang rebelde lang na mga taong bayan, gaya ng NPA, alam yung you have to defend the state, defend the president. Pero kung ang pinag-uusapan milyon-milyon na taong bayan, ano gagawin nyo? Defend the president? Defend the state? Abay, loko-loko. You defend the Filipino people, which is rightly so. Kaya, taong bayan, kayo nagpakita dapat ng ano ba gusto ninyo. Okay, balik ako. Na ano yung topic EDSA 1. 38 years. Humihingi kay EDSA 3. Wala kayong kadala-dala Sa tingin ninyo, pagka para ako si Fernando po ano yun? Di ba? Tragis yan. Yan, inuubo na ako. Excuse me. Ano sa tingin nyo yung EDSA 3? It will cure? It will cure? I say no. Kaya nga, hindi lang yung magpapadala kayo sa silakbo ng damdamin. Hindi yung kinakailangan, tama na, palitan na. Pagka pinalitan mo, it's the same baloney kung hindi ninyong nireboot yung sistema. AFP, PNP, Filipino people, lahat kayo, all thinking na mga taong bayan at matitinong taong bayan na hindi bayaran, tama lang yung stress ninyo, yung damdamin ninyo, pero nag-iisip din kayo. By changing of the guards at hindi nyo pinapalitan yung sistemang bulok, we will all end up with the same vicious cycle, not only in 10 years' time, but in 38 years, like what we are now. Ipasok mo si BP Sara, hypothetically, pasok mo. 10 years of it, and then after that, what? Balik na naman tayo. Ano nangyari kay Duterte? 6 years of Duterte, pinalit mo si BBM, hoping na ganito, balik tayo doon sa dati. Why? Because the system allows for corruption. The system allows for a few people to rule 115 million Filipinos. You have to reboot the system. Alam ko kung paano nyo gagawin. Ako alam ko. Alam ko paano gawin. Pero, kayong mga may ambisyon sa gobyerno, I'm just telling you, at saka kayong lalahok, I'm just telling you, na hindi ito matatapos ng basta-bastang kilos sa kalsada. Matatapos ito pagka nilagay nyo sa puso ninyo at sa isipan ninyo ano talaga yung problema. Sinabi ko sa previous vlogs, ang problema hindi lang yung puno ng korupsyon. Hindi lang yung puno ng mga politikong gago. Yung puno, kahit tabasin mo ng tabasin, dadaan yung panahon, kahit palitan mo ng palitan yung mga tao, every 3 years, every 6 years, tutubo pa rin yung mga sanga at matatakpan nga yung iyong tanim na siyang mababansot. Kaya ang Pilipinas nabansot na. At yung ugat mismo ang siyang kumukuha sa sustansya ng lupa. Kaya yung kahit anong itanim mo, walang tutubo. Ano kaya nangyari? Kaya ang Pilipino, imbis na tumubo sa sariling lupa,
Nag-abroad sa ibang lupa na kahit magkuskus ng puwet ng ibang tao, okay lang. Nakakalungkot. Puso. Nakakainis. Hindi tama kasi paulit-ulit tayo. Paulit-ulit na tayo. Kaya, if you are thinking of a people power revolution, it doesn't end there. You better be thinking of how to correct a faulty system. Palpak na kailangan hukayin ninyo yung ugat ng problema. And it has to start somewhere. Yung problema, mali yung palaki ng mga generation ng Pilipinong sumunod. Mali. No? Kulang sa patriotism, nationalism, kulang sa self-sacrifice, kulang sa dedication, sa commitment sa bansa, kulang sa laging, anong para sa akin? Ano, mga ganun ba? So, you have to start with the family. Then you continue on tandem in tandem sa education. Mula prep hanggang mag-college. Hindi nyo nga Congress, hindi nyo nga maipasa dyan yung maiput in tuloy yung yung CAT, ROTC. Pati yung mga yung mandatory service, hindi nyo mailagay. Paano magiging nationalistic ang tao? Ay, nako. Kaya nga, something is wrong. Tapos nun, yung sarili nating mga Congress, kita nyo ngayon, ang daming insertion. Dapat kayo isara. Kung ako lang ang masusunod, isasara ko kayo. Sa totoo lang. Bakit? Kayo pa magrereklamo? Kayo pa yung mayayabang? Iko-contempt nyo ako? Okay, patawag nyo ako? Kayo mayabang? Mga loko-loko. Mali kayo. Bilang ni araw ninyo. Galit na ang tao talaga sa inyo. Kaya hinay-hinay kayo. Pakita ninyo, mali naman kayong ginagawa ninyo. Ano ba kayo? Hihirit pa kayo. Ang daming insertion. May insertion dun sa COMELEC, may insertion dun sa DSWD, may insertion dun sa DPWH. Tapos kinakaltasan niyo yung pensyon ng mga sundalo. Ay nako, good luck kayo, good luck. Masasara kayo talaga. At ang taong bayan walang pakialam. Sa totoo lang yung feel ng taong bayan. Sinasabi ko, I am airing it for your benefit. People in Congress, people in Senate, I'm telling you, Malacanang, I'm telling you, the people of the Republic are so fed up that they do not care if there will be no laws in the next 20 years, no? Sarado kayo Because the people will close you down and then reinvent Senate and Congress. Nakakatakot. Pero ayun yung isipin. Sige, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Tuloy nyo lang. I-challenge nyo pa yung tao. People will not care. And who will stand against the people? The armed forces. The PNP. Mga gunggong itong mga politiko natin. Nakala ninyo, yung AAP nyo at mga PNP nyo, makasangkapan ninyo dahil sa kabalbalan ninyo. May mga pamilya yan. Para rin sa taong bayan yan. Kaya good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Gising ang tao. Naghihintay lang ng opportunity. Binibigyan kayo ng anong tawag doon? Tolerance. Maximum tolerance na sabi ng PNP. Binibigyan din kayong lahat ng taong bayan ng maximum tolerance na tamang-tama yung rubber band pagka hinihila mo. Mapuputol din yun. Ma-exceed niya yung elasticity limit niya. At mapipigtas ang pasensya ng taong bayan, isasara kayo. Panawakan ko lang, wag niyo susunugin. Pwede naman gawing hospital yan no? O ngayon, gawin mong whatever na opisina. Pwede galit na galit ng taong bayan kasi lagi nababasa ko yung mga comment Nababasa ko yung mga comment, mga text, messages, lahat Facebook, mga usap-usapan, public, no? Mga kaibigan, ka-stress. Maisipin mo, ang tao galit na talaga. Wala kayong pakialam kasi sa pera na binabayar as taxes
Hirap na hirap yung tao. Baon sa utang yung tao. Binubuhay niya yung pamilya niya dito. Tapos, only to find out, addict na yung pamilya niya. Only to find out na na-rape na yung anak niya. O yung asawa niya ng lalaki o ng babae na. Di ba? Ang sakit ng kwento. Tapos ganyan kayo, mga wala kayong pake. Ang yayabang ninyo sa Congress. Putragis, sino nagpapasweldo sa inyo? Ha? Sino nagpapakain sa inyo? Sino nagpapadala sa inyo sa abroad? Ha? Di ba taong bayan? Tapos kung mag-aasta kayo, akala ninyo kung sino kayo. Isasara kayo. Kung akong advisor ng taong bayan, i-advise ko, isara kayo. Talagang isasara kayo. Kung makikinig sa akin yung Armed Forces, ang unang order ko sa Armed Forces, in a junta type na senaryo, isara kayo. Sara. Congress, Senate, isara kayo. Yayabang ninyo eh. You have exceeded the maximum allowable, tolerable na asta. Standard. Wala nga kayo sa standard eh. Ang layo ninyo eh. Expectation. You fell so short do sa expectation ng taong bayan. And for that, hindi lang specific senators eh. Hindi, buo kayo. Senators, Congress, lahat kayo. Ang laking ititipid ng Pilipinas kung sinara kayo. Sorry sa inyo, pero sa akin yun na nakikita ko eh. Kahit anong balasang gawin ko sa aking utak, anong gawin ko, wag kaya. Makumbisi kaya yung tao na wag naman, hindi, galit na yung tao eh. Yun eh. Kaya hindi ko pakikialaman yung taong bayan. Pagka nagkaroon ng People's Revolution, you cannot reverse that. Because everyone, all politicians will lose their credibility. Balik tayo dun sa EDSA 1, EDSA 2. After 38 years, EDSA 3. It will not just be an EDSA 3 na, hi, hello, kita sa kalsada, bili-bili ng mga turo-turo, inom-inom, ng mineral water, hi, tapos nun, pare-pares kayo ng antas ng, iba-ibang antas ng buhay, pare-pares kayo na pantay-pantay, mahirap, mayaman, professional, walang aral, etc. etc. It is not just one day one event na parang yung sineselebrate nating EDSA ngayon. No masakit sa memory yung EDSA 1 tsaka EDSA 2. Kasi bumalik lang tayo dun sa dati. Vicious cycle, ikot-ikot. And up to now, after 38 years, we have not learned. We're calling for an EDSA 3. Do you think after 38 years again, doble, sino yung gagong yun? Uy, nang-aabot ha. Gustong abutin yung halaman, papatayin niya. Loko-loko to. So, after 38 years, uulit na naman tayo. Do you think it will stop? No, because we have not corrected the system. Filipino people, will you settle just for an EDSA 3? Armed Forces tsaka PNP, will you just settle to stand by and then panoorin nyo and then kung sino yung mananalo and then dun kayo, kakampi. And then what? And then the next president takes over if ever. Then we have a 2028 elections. And then, maya-maya, andyan na naman tayo. Balik na naman tayo doon sa dati. Nakawan na naman. Wala masama yung virus na tumama sa atin. Lahat ng negative, pinick up natin sa ating mga colonial masters, no? Spain, Japanese, US, di ba? At saka yung sarili nating mga kapwa Pilipino na naging masters natin. Ay, nako, Pilipinas. Kaya, itong kay Pastor Kibuloy, damayan nyo, sige, damayan nyo, pray for him, yes. Pero, come out to the streets, and then he will lead, okay, go ahead kayo. Because sa akin, nagagalit kayo, real talk. Nagagalit kayo, BBM, ikaw ang binoto namin. No? Hindi si Tamba. Hindi si First Lady.
Nagagalit kayo sa ganun. Ay paano kunyari, tinayuan kayo ni Pastor Kibuloy, nanalo siya. Tinayuan kayo ng isang general, nanalo. Hindi, timayo ako para sa inyo. Nanalo. Sige, yan na. Ano nyo sasabihin ninyo? Hindi ikaw ang binoto namin. Si Sarah ang binoto namin. Di ba? The same logic, no? Hindi si Maharlika, hindi si Sas, hindi si Banatbay, hindi si Atty. Trix, hindi si Roque. All the leaders that hindi nga si tutong isa na pinag-aawayan pa ninyo si Senator Amy. Pero ako I would like isingit ko na rin I will maintain that Amy is not credible to me because she's part of Senate now. Anyone part of the Senate now and not challenging Resolution 10 to me is not a good person, di ba? Dinededman nyo ako ang issue ko lang naman sa inyo, Resolution 10 Dinededman nyo ako, ang dami nyo pinag-usapan, wala naman nakakulong, wala namang, ang ikukulong nyo si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, not proven in court. No? Mga witness na peke. Tapos ganon, sisirain ninyo yung tao. Nasaan yung demokrasya? Nasaan na yung Bill of Rights ng Pilipino? Guaranteed ng Constitution. Sino nagbabiolate ng Constitution? Di ba kayo? Dapat kayo isara. Kayong when Congress and Senate na dapat nagpapasa ng mga batasang ayon sa Constitution na siyang niratipikan ng taong bayan, na siyang gusto ng taong bayan, we, the sovereign people, imploring the aid of the divine providence, o kaya Almighty God, in order to establish, ganito, ito ang gusto namin. Ginagawa ko nyo binababoy nyo yung Constitution paano? Kaya dapat isara kayo at palitan kayo. Okay? Yan, sakit ng ulo nung kung sino man yung nagnanasang magpatakbo nitong bansa natin. Sakit ng ulo. Pero kung hindi aayusin yung sistema natin ng system of corruption, system of abuse, system of lies and deception, kitang-kita naman pork barrel yung mga insertion system of arrogance. Pagka-eleksyon, ang bait. Pagka naboto na, hindi mo na mawakan, hindi mo na ma-approach, hindi ka na sisiputin. It has to stop. It has to stop. Hindi nyo nga may pasin death penalty. Siguro taong bayan ang mag-pass ng death penalty in a revolution na in a ano tawag doon? In a proclamation ng taong bayan. Sila mismo, kayo, dekada inabot nyo, walang death penalty. Dekada, sige, siguro isang araw lang yan. Taong bayan, may death penalty na. Ano ngayon gagawin nyo? Yun yung problema nyo. Kasi kayo, pinapaabot nyo na mapigtas yung rubber band, yung stretch limit ng tao. Pagka pinigtas nyo yun, hindi nyo na ipabalik yung buong tali na yun o yung whatever na yun na material. Kung rubber band yun, nababanat lang yun na nababanat hanggang sa mapigtas yun. Pagka napigtas yun, wala na kahit anong gawin ninyo, hindi na pwedeng ay balik yon tiwala ng tao. Ang problema nyo, sinisira nyo yung tiwala ng tao sa institusyon ninyo. Kaya, good luck sa inyo. Hindi ako may problema, kayo. Masasarang ang tindahan ninyo. Magkano ang ginagastos taon-taon para sa isang senator? Sa kanyang 6 na taon na term, magkano ginagastos sa buong Senado? Magkano ginagastos sa buong Congress, sa isang congressman, sa 3 taon niya, na gustong tapusin yung 3 term? Magkano yung mga insertions? Magkano yung mga travel allowance, etc.? Magkano yung ginagastos ninyo ngayon?
Kaya ang thinking ng tao pagka sinara kayo, ang laki ng tipid sa taxes ng tao at magagamit elsewhere. Do you think the armed forces will not the armed forces will fight that idea ng tao? I don't know. Ewan ko. Tanungin nyo armed forces. Kasi ang ano nga dyan babawasan nyo yung pensyon ng mga retired, 10 bilyon, tapos ipapasa nyo kung saan. Kanino ba galing yung balita na yon? Nakakainis naman. Mga ganon. Good luck sa inyo, ha? Good luck. Nabangga ng aso. So, hanggang doon na lang ako. Marami na ako sinabi na naman. So, February 21, from Cagayan Valley, I went down. I was already in Fort Bonifacio nung February 21, 1986. Ang usapan sana doon, magpapatrolya kaming lahat, lalabas yung kumpanya, papanik sa gataran, and then iikot lang, and then bababa kami sa highway na may nag-aabang na mga bus, private, civilian bus, na biyaheng Manila from Cagayan Valley to iko-commander tag doon, mag-hire si Colonel Aguinaldo at that time. Nag-oppose ako doon kasi ang gusto noon yung mga barel iiwanan namin o ibibigay doon sa sasakyan na iba, dadalhin doon, tas tsaka kami babiyahe. Sabi ko, hindi pwedeng iwala yung baril sa amin. Magkakagulo, magkukudeta, tapos noon, iwalay ko yung baril ko, yung pinaka-weapon. So, ang pumayag yung namin, company commander at the time. So, bumaba kami, ako pinababa, sinambala sa tropa, nauna ko as the intel na eyes and ears, alamin ko kung talagang may kudeta. And pagka meron, tawag ako, sir, ikakasal na ako. Yun yung namin, sa radyo, itatawag ko, sir, ikakasal na ako, magninong ka. Ibig sabihin, baba mo yung tropa. Okay. So, yun yung Pagdating ko, may nandun yung si Lieutenant Padua, Lieutenant Kidilla, Lieutenant, sino pa ba nandun? Yogyog, 85. Yogyog, Buan, Casis, 82. I am sorry, putusan di ko pa natatandaan, Bautista, Caldeo. Nagkita rin kami ni Caldeo, also from Cagayan Valley, second company. Ako sa first company ako. Tapos nang pagbaba doon, kita-kita. And then, anong ginagawa nyo dito? Ang dami namin doon. parang may advance party ng PMA Foundation, alumni parade. Kita-kita kami doon. Tapos ayun na, kakwentuhan, alam namin na merong activity, puno. Tapos ayun na. Yun yung kwento. Tapos nakita namin sa TV, yun nga, nahuli na si Major Brillantes at si Dick Morales. According sa history, meron pang dalawa na nahuli. 4 sila. Tapos Jake Malahak yata nahuli. Sino pa isa? Isang magaling din na opisyal. Pangalan nun. Sorry, nasa dulo ng dila ako Patay na rin yun Anyway. So, punta sila sa Aguinaldo. So, natakot si JPE. Pinroclaim niya na ang paniwala nila, si Cory panalo. Ayun na. Tapos nagtawag na nakausap niya si Cardinal Sin. Na ang iba sa inyo, iniisip, ito ng Cardinal Sin. Si Pastor Kibuloy. Ayan na, magtatawag na. But you see, guys, kede
kahit mag-ano nga yan, mag-snowball, even yung 25 mag-snowball, ang sa akin, simple lang ang requirement ko. Ang sa akin, what happens next? Diba? Kung tatapasin nyo lang yung puno o yung trunk, nandyan pa rin yung puno, it will continue to regenerate. Kinakailangan nyo ugat talaga ng problema ng Pilipinas simula nung 38 years, simula nung panahon ni Aguinaldo, ni Rizal, hanggang ngayon, no? 100 plus years. Yung problema, laging inaapi ang Pilipino. It has to stop. Pilipino na inaapi ang kapwa Pilipino. It has to stop. Ngayon lang may mga bayaran na okay lang silang siraan ng kapwa Pilipino. Anong ginagawa kay Kibuloy? Anong ginagawa kay Tebes at saka kay Bantag? Okay lang, siraan. Pero yung mga gago, paano? You see the double standard. Concerned sila sa criminal act kuno ni Pastor Kibuloy. Yon. Hindi pwede naming palagpasin yung ginagawa niyang kasalanan sa batas. Anong ginagawa ninyo, Congress at Senate? Anong ginagawa ninyo? Kayo ba malilinis? You see that double standard? Hindi pwede. Kaya nga, it has to stop. It has to stop. Kaya ako sa inyo, kapwa Pilipino, at sa akin, it has to stop. Sa mga nagnanais na maging pinuno ng bansa natin, it has to stop. You have to understand, by heart tsaka by mind, ano ba talaga yung problema? Ano yung ugat ng problema? Hukayin yung ugat na yan. Uproot it. Patayin talaga yung puno na yan. Yung pinagbumulan nung lahat kinakatasan ng kapwa Pilipino, ninanakaw, kinukuha yung nutrients. Forever nang ganyan ng Pilipino. Naiwan na tayo. Di ba? It has to stop. And we all have the opportunity to stop it. All you have to do is think about it. Feel it by heart. And then, isipin nyo, sabihin ninyo, i-declare ninyo. Kinakailangan maayos ko itong Pilipinas. Kasama ako sa aayos nitong Pilipinas in my lifetime. Para ipamamana ko ang Pilipinas na maganda. Progressive. Maayos talaga. Walang kaproblema. Walang korupsyon. Zero. Zero corruption. At ang mga citizens niya ay may malasakit sa bayan. At yung mga leader, dedicated talaga. It can be done. It's just a matter of wanting it. And then having the political will to do it. Okay? So, wag yung maraming bida. No. Isa lang tayo, focus tayo. Sino ang binoto ng taong bayan? Binoto si BBM. Palpak si BBM ng budol. Ayan, tignan nyo nangyayari. Okay, go to the next. BP Sara. Unless you want another election, doon kayo sa 2020, tumakbo kayo. Okay? Tatakbo rin siya. Good luck. Good luck. Kinakailangan, kahit sino nandyan. Kahit sino. Basta dapat ang alam ninyo, alin ang problema? Ano yung ugat ng problema? Ano yung solusyon? Yun lang. And you will do fine. Okay, so maraming salamat sa inyo. Protect the Dutertes, protect the Dutertes, protect Kibuloy, protect the Filipino people. Taong bayan, we have one thing in common. We only have one country. We all want the same thing, which is, I hope, yung ikagaganda ng Pilipinas. And to get rid of all the bad spirit, the demons, na affecting our growth as a country.
So, yun lang. And then, we have each other. Okay? We have each other. And God is in control always. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Sunday. Happy weekend. Bye-bye.